Alam mo ba, napakaraming Pilipino ang hindi man lang makabuo ng unang 100,000 pesos sa buong buhay nila? Hindi dahil tamad sila, hindi dahil mahina sila, at hindi rin dahil maliit ang sahod nila. Karamihan, nauubos ang pera dahil sa maling habits na paulit-ulit na ginagawa, buwan-buwan, taon-taon, at minsan hindi natin napapansin pero habit natin mismo ang pumipigil sa atin para makaipon. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 money habits na dapat mong iwasan kung gusto mong makaipon ng unang 100k. Hindi kailangan maging mayaman para magsimula, pero kailangan mong baguhin ang ilang ugali para makaabot doon. Unang habit, gastos agad bago mag-budget. Ito yung pinaka-common na mali ng maraming Pilipino. Pagdating ng sahod, ang unang iniisip, ano ang bibilhin ko? Ano ang reward ko? Saan kami kakain? Bago ka pa mag-compute ng bills at ipon, ubos na. Ang problem dito, simple lang. Ginagawa mong optional ang pag-iipon. Hindi siya priority, kundi kung may sobra. Pero real talk, walang sobra sa Pilipinas. Kung hindi mo tatabihin agad, kahit magkano pa sahod mo, mauubos pa rin. Kung gusto mong makaipon ng 100k, dapat reverse ang sistema. Sahod, tabi agad, tapos budget sa natira. Kasi kapag nauna ang gastos, hindi ka aabot kahit 10k. Habit number 2, lifestyle creep. Ito yung kapag tumaas ang sahod mo, tumataas din ang gastos mo. Noong 15k sweldo mo, okay ka na sa 99 pesos na meal. Nung naging 22k, nag-upgrade ka. Korean barbecue, milk tea every other day. Nung naging 30k, bumili ka ng bagong phone. Ending, mas mataas na nga sahod mo pero wala pa ring ipon. Kasi ang nangyari, income tumaas, lifestyle tumaas, savings still zero. Tawag dyan, mas gumanda lang ang buhay mo sa Instagram, hindi sa bank account mo. Kung gusto mong makaipon ng 100k, dapat kahit tumaas ang income mo, huwag mo na itaas ang lifestyle. At least for 1 to 2 years. Bigyan mo ng chance ang ipon mo na makahinga. Habit number 3, emotional spending. Ito yung ginagamit natin ng pera para ayusin ang feelings natin. Stress, add to cart. Pagod, food delivery. Bad day, Starbucks muna. Naiinggit sa social media, bili ng bagong damit. At ang masama dito, hindi mo nabubusog ang emosyon mo, pero nabubutas ang bulsa mo. Kasi temporary lang ang saya, pero permanent ang gastos. Listen, hindi masama mag-reward, pero kung every negative emotion mo, gastos agad, hindi ka aabot kahit 50k na ipon. Kung nalulungkot ka, tayo mo muna maglakad, matulog, mag-journal, o makipag-usap sa friend. Hindi lahat ng problema dapat bayaran ng GCash. Habit number 4, walang emergency fund. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino, kahit may ipon, nauubos bigla. Isang sakit, isang sira ng motor, isang bayarin sa bahay, isang emergency call ni mama, boom! Ubos ang ipon. Balik sa zero, balik sa utang. Wala kang emergency fund, lagi kang vulnerable. Lagi kang nagpapanik. At kahit makaipon ka, isang problem lang, wipe out agad. Kung gusto mong makaabot ng 100k, dapat meron kang kahit 1 to 2 months buffer. Ito ang shield mo. Ito ang nagpoprotekta sa ipon mo para hindi lagi nauubos. Habit number 5, ayaw matuto tungkol sa pera. Ito yung pinakamalaking dahilan kung bakit hindi umaabot sa 100k ang marami. Gusto ng ipon, gusto ng magandang future, pero ayaw pag-aralan paano. Pag narinig ang word na investing, scam yan. Pag sinabing budgeting, nakakatamad. Pag sinabing financial literacy, di ko need yan. Pero pag sale, alert agad. Pag bagong labas na phone, updated. Pag concert ticket, biglang may pera. Kaya hindi umaasenso kasi ayaw mag-expand ng financial mindset. Hindi ka magiging magaling sa pera kung hindi mo inaaral paano siya gumagana. Hindi naman kailangan maging expert. Pero kahit basic knowledge lang, pwedeng magbago ng buhay mo. Ito ang katotohanan. Hindi mo kailangan ng malaking pera para makaipon ng 100k. Kailangan mo lang baguhin ang 5 habits na kumakain ng pera mo. Kasi kahit may 50k sweldo ka, kung mali habits mo, mauubos pa rin. Pero kahit 15k sahod mo, kung tama habits mo, kaya mong makaipon. It's not about income. It's about discipline.
Kung gusto mo makaabot ng 100k, simulan mo sa pag-ayos ng habits mo. Every good habit is a seed. Every bad habit is a leak. At kung maayos mo yung habits today, you're not just saving money. You're building a future na hindi laging takot, hindi laging kapos, hindi laging naghihintay ng next sweldo. Kaya ngayon pa lang, tanungin mo sarili mo, alin sa 5 habits na to ang kailangan kong baguhin ngayong buwan? Kasi once na maayos mo yung isa, susunod na yung iba. At darating yung araw na hawak mo na ang unang 100k mo. Tahimik lang, walang yabang, pero may ngiti na nagsasabing, finally, nakakagaan din pala ang may ipon. Kung gustuhan mo itong kwento, i-like mo to, i-share mo sa kakilala mong hirap makaipon. At syempre, subscribe ka na sa Pera Kwento. Dito, bawat kwento may aral at bawat aral may pag-asa.